Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, March 20, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sinapit ni dating Pangulong Duterte sa kamay ng ICC at gobyerno ng Pilipinas. Hindi na mababago ayon kay VP Sara Duterte. Pero bise, may pahaging sa taong bayan. Batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Senator Amy Marcos nag-imbestiga kung nilabag ba ang karapatan ni former President Duterte sa kanyang pag-aresto. Mayorya ng mga Pinoy sang-ayon na panagutin si former President Duterte sa war on drugs base sa SWS survey. East Timor Court of Appeals nagdesisyon. Ex-Congressman Arnie Teves na nahaharap sa murder charges, hindi ipababalik sa Pilipinas. Pangulong Marcos, tinanggihan ang panukalang batas na ideklara ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Sa showbiz, tunghayan, Maymay Antrata, inawit ang Pinoy version ng theme song ng bagong Disney Snow White film. At Nations Girl Group BINI nakakuha ng 1 bilyong streams sa Spotify. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ready to move forward si Vice President Sara Duterte matapos ang pagkakaaresto sa amang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa virtual press con ng ikalawang Pangulo mula sa The Hague, Netherlands, inamin niyang hindi na siya umaasang pananagutin ng Marcos Jr. administration ang mga opisyal ng gobyerno na nagpadala sa kanyang ama sa ICC. Pero anya, may pagkakataon ng taong bayan na baguhin ang mukha ng pamahalaan. Narito ang ating balitang A to Z. Nararamdaman. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Ayaw nang mag-aksaya ng galit at emosyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang anya ay iligal na pagkakaaresto sa kanyang amang si former President Rodrigo Roa Duterte para dalhin sa International Criminal Court. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Duda na rin ng bise kung pananagutin ng pamahalaang Marcos Jr. ang mga opisyal ng gobyerno na nagsuko sa kanyang ama. Sa halip anya, focus na siya sa pagbuo ng defense team ng dating Pangulo. Hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. And he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magme-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. Mensahe din niya sa mga sumusuporta sa kanilang pamilya. Pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. May darating na eleksyon. Ano bang dapat natin gawin dyan? Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador. Sa harap naman ng hamon ng Malacanang na umuwi na siya upang magtrabaho sa kanyang opisina bilang ikalawang Pangulo. Tiniyak ni Inday Sara na tuloy-tuloy ang kanyang trabaho sa OVP via internet. Hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko, ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko. Huwag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. Sa Abril nakatakda ang return ticket ng bise pero hindi pa tiyak kung makakauwi na siya pagdating ng susunod na buwan. Nagsagawa ng hearing ang Senado para alamin kung illegal nga ba ang naging pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Duterte at ang namuno sa investigasyon. Walang iba kundi si Senator Amy Marcos.
Tanong ng senadora sa Department of Justice at Law Enforcers, may karapatan ba ang anyay mga tagalabas na kunin at husgahan ang isang Pilipino? May balitang A to Z si Ace Cruz. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Itong tanong ni Senate Committee on Foreign Relations Chair Amy Marcos ukol sa pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Nilinaw ni Justice Secretary Crispin Remulla na kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, saklaw pa rin ito ang sinumang individual sa bisa ng international humanitarian law. The ICC tries people for individual crimes, not states. So the Philippines, as a state, cannot be called upon by the ICC to do something for them. But when the ICC is running after individuals who are Filipino citizens, then that obligation becomes another kind of obligation. So that therefore, the Senate ratification of the ICC at the time that it was ratified is of no weight. Regardless, you will fall under the jurisdiction of the ICC, under Well, for the so-called individuals- international. Yes, madam. humanitarian- That is your belief, DOJ. Yes, madam. Dumalo rin si Vice President Sara Duterte sa pagdinig via online at inilitan niyang anyay legal loopholes sa pag-aresto sa kanyang ama. Kabilang dito, walaan niyang inilabas na red notice ang Interpol, isang alert notice na ibinibigay sa ICC member countries kaugnay sa request na arestuhin at i-extradite ang isang wanted na individual. Merong ICC warrant. It was diffused to Interpol. It was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice. Kaya yung ibang bansa, hindi nila alam. Wala silang notice na merong ganong warrant. Diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Ayon sa Philippine Center on Transnational Crime, Whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence, our job in the NCB is to distribute the diffusion notice. tingin ng isang constitutional law expert, paglabag ito sa ilang karapatan ng dating Pangulo. Surrender without judicial proceedings might amount to a violation of the liberty of abode that is guaranteed by Section 6 of the Bill of Rights. The liberty of abode cannot be impaired without a lawful order of the court. That's the text of the Constitution. Ayon naman kay Senador Alan Peter Cayetano, dapat ay piniliwanag sa kampo ng dating Pangulo ang kanyang legal rights bago siya arestuhin. The more you have to explain yung cause at yung nature kung foreign because you're not familiar with their laws. Even if you serve the warrant, kung hindi niya alam at hindi alam ng lawyer niya, how do you expect him to run to court to get legal remedies? Sa ambush interview matapos ang hearing, tinanong ang Senate Committee Chair kung tingin niya ay nabigyan ng due process ang dating Pangulo. Kayong humatol, parang wala, di ba? Duda naman ng Duterte ally na si Senador Bongo na magkakaroon ng impact ang naturang Senate hearing para may balik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sinabi ng isang international lawyer na wala ng bearing o epekto sa ICC case ni former President Duterte ang mga petisyong humahamon sa legalidad ng kanyang pagkakaaresto tulad ng ginawa sa Senate hearing ngayong hapon. Sa panayam ng Balitang A to Z kay accredited ICC lawyer Attorney Gilbert Andres mula sa The Hague, Netherlands ngayong gabi, nilinaw niyang mayroon namang legal na batayan ng pagkakaaresto kay Pangulong Duterte sa ilalim ng RA 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Dagdag ni Attorney Andres, kahit papanigan ng Korte Suprema ang hiling na writ of habeas corpus ng mga anak ni Duterte, ay wala ng jurisdiksyon nito dahil nasa kustodiya na ng ICC ang dating Pangulo. Kung tanongin po yung International Criminal Court, wala po yung bearing kung ano man po ang question o challenge patungkol po sa paraan ng pag-aresto. Kasi mayroon pong doktrina under international criminal law, that's malak actus belli detenus. Whatever questions there are on how the person was arrested, it does not affect the legality of the criminal proceedings before an international tribunal.
Binasag na isa pang ICC accredited lawyer ang naunang pahayag ni dating Pangulong Duterte na hindi siya nabigyan ng pagkakataon na questionin ang validity ng arrest warrant ng ICC sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Joel Butuyan, hindi ito maaaring questionin sa lokal na korte dahil mula mismo sa ICC ang warrant. Sinuportahan din niya ang posisyon ng pamahalaan na may legal na basehan nito para isuko ang isang suspect kung may warrant na mula sa International Court. Dagdag pa nito, kailangan sa ICC ihain ang mga hamon sa warrant at hindi sa local courts. Our local law, Republic Act 9851, which is actually a mirror law, is a mirror law of the Rome Statute, which is the ICC statute. And it says there that when there is a warrant of arrest from an international court, the Philippine government has the discretion to directly surrender the suspect. And that was done by the Philippines. Muli namang iginigiit ng Malacanang na legal nga ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte batay sa kasalukuyang batas ng Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, maliwanag sa RA 9851 na maaaring isuko ang sinuman sa International Tribunal nang walang kailangang extradition treaty. Nagpahayag ito matapos ang pagdinig ng Senado ukol sa ICC arrest kung saan kinikwestiyon nga ni Senator Amy Marcos kung naging probinsya na nga ba ng The Hague ang Pilipinas. Dagdag ni Castro, walang hangaring pigilin ng palasyo ang investigasyon ng mataas na kapulungan. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipinaliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa International Court. Ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the International Court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Binatikos ng Malacanang si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pahayag niyang hindi siya susuko sakaling maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nakagugulat ang sinabi ni de la Rosa gayong dating hepe ito ng Philippine National Police. Pero parang pinalalabas niyang mas mabuti pang magtago. Sinabi rin ni Castro na hindi makabubuti sa mga Pilipino kung ang sariling leader nila ay iiwas sa mga alegasyon laban sa kanila. Tiniyak naman ng palasyo na makikipag-ugnayan sila sa Interpol sakaling maglabas ng warrant ang ICC para arestuhin si De La Rosa. Hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. Hindi hinihiling ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbibitiw ni Solicitor General Menardo Guevara. Ayon kay Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, nakausap niya ang Pangulo patungkol kay Guevara at hindi naman daw nawawala ang tiwala ng Pangulo sa Solgen. Matatandaang umatras ang Office of the Solicitor General sa mga petisyon sa Korte Suprema ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang pagpapalaya at pag-uwi mula sa The Hague, Netherlands. Sinasabi niya po na hindi naman po nawawala ang kanyang tiwala kay Solgen Menardo Guevara. Ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya. Naniniwala ang karamihan ng mga Pilipino na dapat panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng umano'y EJK kaugnay ng kanyang war on drugs. Batay ito sa pinakahuling survey ng social weather stations kung saan 51% ang mga sumagot ang naniniwalang dapat siyang humarap sa mga alegasyon. Nasa 25% naman ang hindi sang-ayon habang 14% ang hindi makapagdesisyon. 10% naman ang umaming wala silang sapat na kaalaman sa usapin. Binigyan diin naman ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na nagpapakita ito ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa katarungan at karapatang pantao. Well, it's a clear message from the people na supportive sila sa nangyayari, especially doon sa former president to have time to have his day in court, no, sa ICC.
apart from the technicalities that we've been hearing from different lawyers, legal opinions as how should a arrest warrant from the ICC or from the Interpol be carried out, I think the public is focused more on why he was there in the first place, not so much on the technicalities. Kaugnay niyan, ikinatuwa ng Malacanang ang lumabas na survey ng social weather stations na nagpapakitang mayorya ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat panagutin si dating Pangulong Duterte kaugnay sa isyu ng war on drugs. Ayon sa palasyo, mas lalo nilang paigtingin ang trabaho para masawata ang fake news na pinaniniwalaan pa rin ng marami kahit na facts at may ebidensya naman ang lahat ng impormasyong inilalabas ng palasyo. Masaya rin po tayo na majority po ng taumbayan ay naniniwala sa naging action po ng pamahalaan patungkol po sa issue na yan. So, sa ngayon po, lalo po natin paigtingin ang ating pagtatrabaho para po masawata ang fake news dahil malamang po yung iba po na hindi pa po naniniwala sa ginawa ng pamahalaan ay dahil naniniwala sila doon sa fake news na kumakalat. Sa ibang balita, patuloy ang bangayan sa pinakasikat na eco-tourism destination sa lalawigan ng Rizal na Masungi Geo Reserve, isang nature reserve at wildlife sanctuary. Naninindigan ng tagapamahala nito na Masungi Geo Reserve Foundation na mananatili ito sa lugar sa Baras, Rizal sa kabilayan ng 15-day eviction notice ng Department of Environment and Natural Resources. Umapela naman ang MGFI kay Pangulong Marcos ng patas na pag-review sa issue. Si Kim Salinas may balitang A to Z. As much as we can, syempre hindi namin pababayaan ang Masungi. We will continue our work. Iginiit ng Masungi Geo Reserve Foundation Incorporated o MGFI at developer nitong Blue Star Construction Corporation na hindi nito lilisanin ng 300 ektaryang lupain sa Baras Rizal na sikat na ecotourism destination. March 7, 2025, naglabas ng eviction notice ang Department of Environment and Natural Resources para kansilahin ang 2002 joint agreement nito sa MGFI. Binibigyan ng MGFI ng 15 araw para umalis sa lugar. Ayon sa DENR, dahil ito sa kabiguan ng Blue Star Construction, natuparin ang pagpapatayo ng 5,000 housing units o garden cottages sa naturang lupain sa ilalim ng kasunduan. Depensa ng MGFI, DENR ang hindi tumupad sa kasunduang paalisin ang illegal occupant sa lugar kung saan dapat itatayo ang housing project. Yung mga quarry nga dito, yung mga illegal resort, yung mga land grabber, illegal claimants sa gilid, hindi nga nila pinapaalis. So yun pa yung isang nakakabahala dito. Bilang caretaker o tagapamahala ng Masungi, ang MGFI ay nasa likod ng wildlife protection at conservation sa kagubatan at watershed sa lugar. Hinala ng MGFI kung bakit sila pinaalis sa lugar. Gusto nilang mag-take over dun sa 300 hectares. Mayroong vested interest na pinoprotektahan dito. No? And sinabi na rin mismo nila na pinagkatian na nga yung Lot 10 to other parties and entities. Nananawagan ngayon ang MGFI kay Pangulong Bongbong Marcos. Kami naman ay umaapela kay Presidente Marcos na pigilan itong eviction order na binigay ng DENR dahil ito ay unjust and unfair sa kanyang private sector partner. Sa ngayon, tuloy ang operasyon ng MGFI at patuloy na tumatanggap ng mga bisita. Sana paring manatili dito ang Masungi Geo Reserve dahil lalo na yung mga tao dito, yung buong team nila, sila yung tagapamahala ng kalikasan dito. So, stay. Don't go. Nakipag-ugnayan ng balitang A to Z sa tanggapan ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga pero walang nagpaunlak ng panayam. Ayon sa Blue Star Corporation, inihahanda na nito ang mga legal na hakbang para sagutin ang notice ng DENR. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sa mga motorista dyan sa norte, aabot pa po ng 2 hanggang 3 linggo ang pagsasaayos sa Marilao Interchange Bridge. Matapos sumabit ang isang overheight o masyadong matangkad na truck. Ayon yan sa NLEX SE-TEX Traffic Operations. Lumalabas sa investigasyon na halos
5 metro ang taas ng truck, lampas-lampas sa 4.9 meters na vertical clearance ng tulay. Dahil sa lakas ng impact, nabasag ang windshield at tumilapon sa kalsada ang isang babaeng pasahero. Hindi pa man nakaka-recover ang tulay, isa pang truck ang sumabit kasunod nito. Dahil dito, 2 northbound lane na ang ipinasara na nagdudulot ngayon ng matinding trapiko. Kasong reckless imprudence resulting in damage to property ang kakarapin ng nakabanggang driver. They got you! Inilabas na ang official poster ng inaabangang talent reality show ng bansa, ang Pilipinas Got Talent Season 7 Judges Version. Sa kanilang Facebook page, dito ibinahagi ng PGT ang powerful judges na sina Freddy M. Garcia o FMG, Donnie Pangilinan, Eugene Domingo at Catherine Bernardo. Bukod dyan, makakasama rin sa nasabing programa ang dynamic duo for hosting na sina Robbie Domingo at Melay Cantiveros. Magsisimula na ang tagisan ng talento ng mga Pilipino sa entablado sa March 29 at 30. Abangan sa aming pagbabalik, Pangulong Marcos binito ang panukalang gawing culinary capital ng Pilipinas ang Pampanga. At Pinay tennis player Alex Ayala tinalo ang American player sa Miami opening round. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Ibinasura ng Timor-Leste Court of Appeals ang hiling na extradition ng pamahalaan ng Pilipinas para kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Justice Spokesperson Undersecretary Mico Clavano, naka-extradite na dapat si Teves pero biglang umatras ang korte. Nagulat at ikinadismaya naman ito ng Department of Justice. Una na ang inaprubahan ng korte ang extradition sa 2 pagkakataon noong June at nitong December 2024. Ngunit biglang binawi. Samantala, ikinatuwa naman ng kampo ni Teves ang naging desisyon ng Timor-Leste. Naharap si Teves sa murder charges dahil sa umano'y pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at ilan pang individual noong March 2023. Ikinadismaya ng COMELEC ang umano'y pagpapasaboy ng pera ng ilang local aspirants sa Negros Oriental sa isang event. Aminado naman ng komisyon na hindi nila ito makakasuhan ng election offense o vote buying dahil hindi pa nagsisimula ang local campaign period. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Mariing kinondena ng Commission on Elections ang kumakalat na video na ito online. Makikita kasing nagpasaboy ng tigli 500 piso sa isang pagtitipon ang tumatakbong Vice Governor ng Negros Oriental na si Shaton Mayor Fritz Diaz at re-electionist daw in Mayor Galic Truita sa isang pagtitipon. Mapapansin din na hindi magkanda humayaw ang mga tao sa pag-agaw ng mga pinaulang pera. We condemn itong mga ganitong klase na pagpapakita ng karangyaan o pagpapakita na parang minamaliit ang ating mga kababayan, lalo pa na mga mahihirap yung po mga uma-attend ng ating po mga rallies. Pero sa ngayon, aminado si Garcia na wala pang magagawa ang komisyon dito dahil sa March 28 pang simula ng campaign period para sa mga lokal na kandidato. Ibig sabihin, dito palang opisyal nakikilalaning kandidato at hindi na aspirant ang mga tumatakbo sa pwesto. Ayon pa sa poll body, nahihirapan sila sa mga ganitong sitwasyon, lalo pat hindi naman ipinagbabawal ang premature campaigning sa Automated Election System Law o Republic Act No. 9369. Kaya panawagan ng COMELEC. Every complaint, every report when it comes to what happened in the Visayas is an argument in favor of amending the law. Sana pag-file ng kandidatura ng lahat ng kandidato, sila ay kandidato na. Merong premature campaigning na prohibited at
may karampatang kaparusahan na kaagad sa paglabag po nito. Hinikayat din ng komisyon ng publiko na i-document o kunan ng litrato at video ang lahat ng mga mahuhuli nilang namimili ng boto bago maghain ng kaso sa komisyon. Ito'y para sa matibay na ebidensya laban sa sino mang kandidato. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang kampo ng mga nakuha ng kandidato sa video. Samantala, muling inilunsad ngayong Huwebes ng komisyon ang COMELEC reports na naglalaman ng mga kaso, resolusyon at desisyon matapos ang 12 taon. Magsisilbi rin itong basihan para sa future decision making ng mga commissioner ng poll body para sa mga election petition o cases na kanilang didinggin. Libre ring ma-access online ng COMELEC reports na plano ring gawing available sa mga library at government offices. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Iniutos ng National Police Commission ang mandatory annual neuropsychiatric test para sa lahat ng pulis. Kasunod ng kontrobersyal na social media post ni Patrolman Francis Steve Fontillas. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Vicente Calinisan, dapat tiyakin na ang lahat ng pulis ay nasa tamang pag-iisip at stable na emosyon. Git pa ng ahensya, hindi kumakatawan si Fontillas sa kabuoang estado ng PNP. 5 ng administrative complaint ang isinampa laban kay Fontillas bukod pa sa kasong inciting to sedition sa Quezon City Prosecutor's Office. Bagamat sinabi ni Fontillas na babalik siya sa trabaho matapos ng leave, hindi pa rin siya nagre-report sa QCPD. Hindi dapat madrag yung buong institusyon ng Philippine National Police dahil lang sa isang tao at itong isang taong ito may sakit at may medical condition, police. Kakaiba siya, kailangan niya ng tulong pero hindi siya fit to become a policeman. Nananawagan ng ilang mambabatas na kailangang higpitan ng PNP ang kanilang recruitment sa mga nangangarap maging pulis at mas paigtingin ang pagsusuri sa mental health sa lahat ng tauhan. Ito ay matapos kasuhan si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas ng QCPD ng inciting to sedition dahil sa mga post na may kaugnayan sa umano'y pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Giit naman ni Representative Zia Lonto Adyong, dapat may sapat na proseso ang PNP para matiyak ang psychological stability ng mga recruit, lalo't may dala silang baril at may responsibilidad na protektahan ang publiko. Giit pa niya, dapat walang pinapanigan ng mga uniformed personnel alinsunod sa konstitusyon, Omnibus Election Code at PNP ethical standards. Siguro dito makikita natin na kailangan na rin pong bigyan ng weight saka emphasis po yung other po na criteria like yung on the mental side, saka maganda po na yung evaluation nito is parang mas ano talaga, mas sabi nga ni Kong Zia, baka kailangan na mas may improvement or mas may stringent yung pagpili natin. Hindi pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang gawing culinary capital of the Philippines, ang Pampanga. Paliwanag ng Pangulo, hindi maaaring magkaroon ng iisa lang na culinary capital ang bansa, lalo't walang historical basis ito, walang malalim na pag-aaral, at maaaring makasakit ng ibang rehiyon na kapantay din sa ambag sa kusinang Pilipino. Ayon pa sa palasyo, maaaring magdulot ng diskriminasyon ang panukala. Dagdag naman ni Undersecretary Claire Castro, bawat rehiyon may sariling yaman sa pagkain at hindi lang isang lugar ang dapat ituring na pinakamasarap. Sumang-ayon naman si UNESCO National Commission Secretary General Ivan Henares sa pasya ng Pangulo. Wagi ang pambato ng Pilipinas sa tennis na si Alex Ayala. Ang Amerikanang si Katie Volynets sa opening round ng Miami Open Huwebes ng umaga. Nakapagtala ang Pinay tennis player ng score na 6-3, 7-6, 3 laban sa ika-73 pinakamagaling na tennis player sa mundo. Dahil sa panalong ito, pasok si Ayala sa round of 64, ang una niyang tagumpay sa Miami Open main draw. Nasa ika-140 ang kasalukuyang ranking ni Ayala. Mas mabigat na hamon naman ang kanyang kakaharapin sa susunod na laban kung saan makakasagupa niya ang 2017 French Open champion at WTA No. 5, Jelena Ostapenko ng Latvia. May bye sa unang round si Ostapenko kaya ngayon pa lang siya sa sabak sa torneo. Way to go, Alex!
Patuloy ang pamamayagpag ng karera ng kapamilya actor na si Anthony Jennings dahil sa kanyang kauna-unahang upcoming international project. Ayon sa Hollywood magazine na Variety, napili si Jennings na bumida sa horror comedy movie na Mother Maybe na idederehe ni Pinoy acclaimed filmmaker Sonny Calvento. Ikot ang storya kay Marco, karakter ni Jennings, na muling nakasama ang kanyang long-lost mother dahil sa isang game show. Pero madidiskubre ni Marco ang katakot-takot na sikreto ng ina na nagtatransform bilang halimaw. Ayon kay Calvento, perfect casting si Jennings dahil sa versatility pagdating sa pag-arte. Magsisimula ang produksyon ng pelikula sa huling kwarter ng taon. Susunod, Pinoy version ng music video ng theme song ng Disney na Snow White, inilabas na. At Bini nakakuha ng 1 billion streams sa Spotify. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Inirelease na ang Pinoy version para sa theme song ng Snow White na inawit ni Maymay Antrata. At kay A to Z, ilan ba ang ambag nyo dito? Umabot na kasi sa 1 billion streams sa Spotify ang nation's girl group na Bini. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Pagod na, tila parang selta, kinulong sa naluma ng storya. Ama kabuger ang Snow White. Inilabas nitong Miyerkules, March 19 ang music video ng Pinoy version ng theme song ng Disney Snow White na Nasaan ang Hiling, ang Filipino rendition ng Waiting on a Wish na inawit ng ating very own Maymay Entrata. Tampok sa naturang music video ang ilang kapanapanabik ng mga eksena sa pelikulang Snow White na napapanood na ngayon sa mga sinihan. Si Maymay ang napiling kumanta ng Disney Southeast Asia para sa live-action adaptation nito. Samantala, well-deserved blooms. Isa na namang bonggang achievement ang nakamit ng nation's girl group na Bini matapos makakuha ng 1 bilyon all-time streams sa Spotify. Bukod pa dyan, ready na rin makipagkulitan ang mga Bini ate with baby blooms para sa isang fan meet na gaganapin sa April 27 sa Space One Ayala. Samantala, nasa shortlist ng 2025 New York Festival TV and Film Awards for Best Documentary para sa Biography at Profiles category ang Bini Chapter 1 Born to Win. Kalakip sa nasabing documentary ang lahat ng pinagdaanan ng 8 miyembro mula audition noong pandemic, mental health and personal struggles hanggang sa kanilang breakthrough success. Congratulations, Bini, and good luck! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, ibahagi ito. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa mamamahayag na si Walter Isaacson. Ang sabi niya, ang bulag na pagsunod sa otoridad, ang pinakamalaking kalaban ng katotohanan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!